Ah! Ah! Sigawan ng ilang mga tao na pinaslang ng mga malahalimaw na alien creatures na sobrang talas ng pandinig at kaya ka nila malocate kung nasaan ka man, kahit sila ay mga bulag na nilalang at wala rin pang amoy. Nagsulputan ng mga ito na tila mga bulalakaw sa kalangitan at pumagsak sa lupa at agad nagasik ng kaguluhan sa sangkatauhan. Ilang araw pa ang lumipas matapos matuklasan ng mga tao na kung hindi sila lilikha ng ingay ay hindi sila malolokit ng mga ito. Maging ang mga hukbong militar ay halos wala ring magawa laban sa mga alien creatures dahil napakatibay ng kanilang balat at hindi ito kayang pinsalain ng kahit ang pinakamalakas na klase ng armas na meron sila. At umabot na nga sila sa isang desperadong hakbang na pwede ipahamak ng kahit mga inosenteng tao. Subalit, wala na silang magagawa pa kundi gamitin ang mga nuclear bomb upang wakasan ang buhay ng mga alien creatures. Marami silang nuclear bomb na pinasabog at tila nga ba magugunaw na ang mundo sa mga nuclear bomb na kanilang pinasabog upang mapuksa lamang ang mga alien creatures na mga ito. Subalit, kahit maging nuclear bomb ay hindi nagawang puksain ang mga alien na ito. Galos lamang ang natamo ng mga ito mula sa pagsabog ng nuclear bomb at hindi rin sila apektado ng radiation na dala nito. At sa kinasamaang palad, mas marami pang mga tao at mga hayop ang nasawi. At ang mas malala pa nga, kumalat pa sa malaking bahagi ng mundo ang radiation na dulot ng nuclear bomb. At ang radiation nga ay lubhang delikado rin talaga sa mga tao dahil ito ay lubhang nakamamatay. Sa madaling salita, halos mga lahati na lamang sa buong mundo ang lahi ng mga tao sa ilang araw at linggo pa lamang na lumilipas. At sa kasalukuyan, 6 na buwan matapos ang unang araw na pagdating ng mga alien creatures, may 3 magkakaibigan ang naghahanap ng makakain sa isang area na walang radiation. Subalit, nakatagpo naman sila roon ng isang alien creature, pero bulag naman ang mga ito at wala rin pang amoy at umaasa lamang sa kanilang pandinig. Nagkatinginan ang 3 at nagsesenyasan silang ikalma ang sarili upang maging kalmado lamang sila at tahimik. Dali-dali silang dahan-dahan naglakad palayo sa alien creature. At naging maayos naman ang lahat. Hindi sila nadedetect ng alien creature. Pero kailangan pa rin nilang tuluyang makalayo rito
upang maging ganap ang kanilang kaligtasan. Nang biglang napahinto ang isa sa kanila habang labis na pinagpapawisan kahit pa malamig ang panahon. Hindi naman nila ito matanong ng direkta kung ano ang problema nito dahil makakagawa sila ng ingay. Pero kita nila sa mukha ng kasamahan ang paghihirap na nadarama nito. Nilapitan ng dalawang kasamahan nilang iyon upang alalayan na lamang ito sa paglalakad ng maingat at hindi maingay. Pero sininyisan sila nito na lumayo sa kanya habang patuloy itong namimilipit at tila rin hindi mapakali. Subalit, kahit sininyisan na niya ang dalawang kaibigan na lumayo sa kanya, lumapit pa rin ang dalawa dahil ayaw nilang may maiiwan o mahihiwalay sa kanilang tatlo. At sa tuluyan nilang paglapit, doon na nga nangyari ang masalimuot na kaganapan na maghahatid sa kanila sa isang delikadong sitwasyon. Nang mapautot na nga ng malakas ang kaibigan nilang yun. Lubhang malakas ang utot na yun dahil kanina pa ito nais kumawala sa kanyang puwetan. Langya, baho, maigit pa. Sabay na sampit ng dalawa dahil sa bahong utot ng kanilang kaibigan na may pasabit na igit na mababakas sa puting short nito. At sa isang iglap lamang, pinaslang at kinain na sila ng alien creature. Mabilis na silang pinaslang ng alien creature dahil narinig agad nito ang utot naguguhit kahit pa sa lalamunan ang amoy nito. Subalit, wala namang pang-amoy ang alien creature kaya maswerte ang alien na ito dahil hindi niya naamoy ang utot na yon. Dahil mabaho talaga. Pero, ang sad part dun, nakain ng alien creature ang tae dahil kinain nga niya ang magkakaibigan